yung carousel of life, yung kumbaga pa, Chubibo, gumugulong talaga. Ngayon, parang kailan lang siya yun sa itaas, ngayon siya naman sa baba. So, karma din. Karma is real talaga, uh, kasamang Admar. I don't know how this will develop, but at this time, yung bloodbath na sinasabi ni BP Inday, nangyari na sa kanilang kampo mismo. So malalim ito, nakita natin na itong may connection ito sa announcement ng Malacanang na if the President himself announced in a press conference that Saldico is now under custody. And then a few days after, ito na kay Speaker Romualdez. So pag tayo mayroong mga niluluto na mga pangyayari ito, baka ang gawin ay naintindihan naman ni Speaker na parang ang intention ay gawin siyang scapegoat or sacrificial lamb, baka yan ang target para meron silang ipakita sa publiko, hey, meron kaming big fish. Ito si Speaker Romualdez at saka si Senator Escudero, yung mga mastermind talaga ng nakawan na nangyayari sa ating bayan. Pero malaman yung sinasabi ni Speaker. Diba? Marami akong alam na nangyayari sa present administration. At saka sabi niya, I'm not alone. So that is an admission na kasama siya, pero huwag akong gawing sakripisyalam. Kung that is a veiled threat sa kanya, I don't know how Malacanang will respond to it, but the clear, ang pinakamalinaw na nangyari ngayon ay nilaglag siya. Sa naging statement ni dating Speaker Martin Romualdez. Kasi ang una nito, merong pahayag ang ombudsman, lumutang kasi yung paghiling ng dating Speaker na makapunta ng abroad, magpagamot daw, angioplasty daw, tapos hinarangan po ng Office of the Ombudsman at kahapon nga, meron siyang 11-minute video na nagsasabi doon na parang ano po yung basa ninyo po dito sa recent statement ng dating Speaker po, Attorney? Actually, meron akong observation dyan, kasamang Admar. In the past, in fact last year, when Congressman Tiangco was very vocal against the Speaker, right after the 2025 elections, meron akong observation na talagang ito si Speaker ay ihuhulog nila. Yun lang. Pero nakita natin na hindi pa yun apparent. Kasi Congressman Tiangco, to my mind, would not have been bold enough to accuse the Speaker without para sa akin lang, without the backing or encouragement of the palace. Given the fact that he is a relative of the President. Both of them are relatives of the President. Yung suspicion ko ay parang nag-manifest. Yung parang nawawala na si Speaker sa circle after he was removed. Although pinagbigyan na parang yung si Bujidi ay parang siya pa rin. But dinadandahan na siyang parang chap na yung kanyang influence. Hanggang dumating yung punto na nag-announce si Ombudsman Remulla na a plunder case is being prepared against the Speaker, former Speaker, and Senate President Escudero. Yun, baka ito na. Pero just the same, parang binigyan natin yan ng mga reservation, baka part ng mga drama-drama nila. Kasi
para to divert the issue. Yun, nangyari talaga kahapon. Ang hindi naman si Ombudsman Remulla ang parang nag-prevent sa kanyang travel. It's Malacanang. Ini-implement lang yan ni Ombudsman Remulla. Ngayon, nakita na ni Speaker how painful it is to be betrayed. Siya naman, kita naman natin na brutal naman siya sa kanyang mga oppressive acts kay former President Duterte at saka kay BP Inday Sara, yung Quadcom. So, makita natin how the turn of events pa. Para yung carousel of life, yung baga pa, Chubibo, gumugulong talaga. Ngayon, parang kailan lang siya yun sa itaas, ngayon siya naman sa baba. So, karma din. Karma is real talaga, kasamang Admar. I don't know how this will develop, but at this time, yung bloodbath na sinasabi ni BP Inday, nangyari na sa kanilang kampo mismo. So malalim ito, nakita natin na itong may connection ito sa announcement ng Malacanang na the President himself announced in a press conference that Saldico is now under custody. And then a few days after, ito na kay Speaker Romualdez. So pagka tayo mayroong mga niluluto na mga pangyayari ito, baka ang gawin ay naintindihan naman ni Speaker na parang ang intention ay gawin siyang scapegoat or sacrificial lamb. Baka yan ang target para meron silang ipakita sa publiko, hey, meron kaming big fish. Ito si Speaker Romualdez at saka si Senator Escudero, yung mga mastermind talaga ng nakawan na nangyayari sa ating bayan. Pero malaman yung sinasabi ni Speaker. Diba? Marami akong alam na nangyayari sa present administration. At saka sabi niya, I'm not alone. So that is an admission na kasama siya, pero huwag akong gawing sakripisyo lang. Kung that is a veiled threat sa kanya, I don't know how Malacanang will respond to it, but ang pinakamalinaw na nangyari ngayon ay nilaglag siya. At masakit yan because parang kailan lang he was the second most powerful public official in our country. In fact, he was even prepared and projected to become the successor of BBM. Pero ang nangyayari, dahil siguro ay wala siyang political chance of winning, hindi lang siya siniset aside yung kanyang ambisyon, ngayon ay gawin pa siyang trophy para may pakita ang present administration sa taong bayan na seryoso sila sa graft and corruption kasi no less than the first cousin of the president is now in jail. Yan ang hindi siguro niya matatanggap. We don't know how he is going to respond to it, but given the fact that the speaker is not just an ordinary person, he is powerful, he is yung financial muscle niya is very strong. In fact, yung mga mainstream media ay owned by his families or he himself. May capacity siya, he has the capacity to retaliate. We don't know how far this will go. Po, sir, last na lang, politically speaking, anong magiging epekto nito sa kabuuan ng Administrasyong Marcos? Kasi dito sa kabilang issue, ating pong tinututukan yung pagtugon sa krisis dala po ng Middle East War. Meron pang tanong ang taong bayan sa mga issue ng korupsyon. Ito pa sa kanilang sariling political sphere, nagkakagulo
Ano po ang nakikita po ninyo na maaasahan ng Hindi. taong bayan? Actually, wala na tayong maaasahan pang seryoso na hakbang ang ating gobyerno ngayon. Kasi if this government is serious, it should have been serious from the very beginning. Ang nakita natin dito, serious sila sa pagnakaw ng ating kaban ng bayan. Walang iniisip, walang para sa bayan. Everything is band-aid solutions. Yung mga ayuda, yung mga, these are all mga dole-outs, hindi man yan, wala man yung sustainability. Tingnan mo, ano bang malaking proyekto na gawa ang ating present administration? Patapos na ang kanilang term. Walang ginagawa, kundi pag-decimate, pag-eliminate ng kanilang political rivals. Una, mga Duterte. Imagine, President Duterte was the one who allowed a decent burial to his father. Nagawa pa nila, hindi pa siya mananalo kung wala ang mga Duterte, nagawa pa nila tayo rin ng Duterte. BP Sara na walang, tingnan mo, Mayor, ano bang kasalanan ni BP Sara sa kanila? The only fault that BP Sara may have against them, kasi BP Sara is being loved by the people, that the people are really wishing her to lead the country. Ngayon, tinitira nila, kasama yan si Speaker Romualdez. Tingnan mo yung ginawa nila na Quadcom. That was a waste of money, waste of resources. Instead na seryoso ang Kongreso to pass laws para sa kabutihan ng bansa, ang ginagawa nila, atupag nila para pulbusin ang mga Duterte. And yet, ano nangyari sa 2025 elections? The people, it backfired. The people showed to them that the people didn't like what they are doing. Ngayon, after that, hindi sila did not stop. Ngayon, sila na mismo nag-away-away. Pero ang tanong, what action has this government done for the betterment of the country? Even itong oil crisis, hindi man natin talaga, we cannot blame the president for this kasi wala man talagang control tayo sa nangyayari dyan sa US at saka Iran. Pero kung mayroon pang preparasyon tayo dito, I think yung problema ay hindi ganito kalala. Kasi it's easy to eliminate the 12% VAT, pero hindi nila pwede gawin kasi yan talaga ang pera na ma-expect nila to fund the budget of our country. Pero ang masakit diyan, they have already shown how they mismanage our budget. Hindi lang mismanage about yung sinasabi na management prerogative na project na dapat hindi dito, dapat doon. There's no question about it. But wala talaga, pumunta talaga sa kanilang mga packets as reported out by these hindi lang 18 Marines, lahat na, Saldico was a participant. Nakita talaga natin, ang daming mga nagsasabi na mga persons in the know. At nakita talaga natin with our own, very own eyes na mga ghost projects. Imagine mo, ghost projects. Nagawa nila yan, binabayaran ng pera natin pero walang project. And okay lang sana kung isa, dalawa. Trillions. So, tanong mo kung anong nangyari ito, wala na. Palubog na palubog ito yung ginawa nila. Lalo pa itong nakapalala sa ating problema ng bansa. Itong impeachment. Alam mo, yung ginagawa nila ngayon, part ito sa impeachment nila narrative. Ginawang sakripisyo si Speaker Romualdez para sabihin na hindi selective justice yung kanilang pag-demonize kay BP Sara ngayon. I hope and I pray that our petition for the Supreme Court will be granted kasi
Ngayon, ano naman ang gagawin nila? Palpak sa kanilang script kay Madriaga. Ano naman kayang gagawin nila ngayon? May mga sell-in raw, may mga unexplained wealth. That is already fishing expedition. But their purpose is really to pin down BP Sara. Ngayon, sinabay nila si Speaker Romualdez para sabihin na wala silang kinikilingan. Yung impeachment process kay BP Sara, it's all about accountability, it's all about justice. But the truth, dahil tingnan mo, even the first cousin of the president is being made to account of his supposed criminal liability. Para yan sa optics yan eh. Pero hindi yan matangkap ni Speaker kasi bakit at my expense? Bakit at my expense? Why me? Yan ang kanyang sabihin. So, problema niya yan with the Malacanang, yung kanyang mga kaalyado. Ngayon, ang meron pa, kuha pa, tingnan mo, si former President Noynoy Aquino, merong unliquidated cash advance. Wala mo lang issue kasi kung tatanungin yan, that is confidential. Ang sagot ng kuha diyan ay under review, confidential. Pero ngayon, inilabas nila. So, I don't know how talagang makita natin weaponized institution na kuha ay supposed to be a political body pero na-weaponized lang against BP Sara. Kawawa naman ang kuha din. Pero mayroong reckoning din ito. BP Sara will emerge victorious at the end of the day. Pero ngayon, ang masakit sa kanila, their house is burning. So, kung may bloodbath ito ngayon, ang bloodbath ay nangyari na sa kanila. Yan lang ang masasabi ko.